Nasa linya ngayon si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Sir Ted, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga po. Opo, yung pong ating contingent na nandoon ngayon sa Myanmar, kasama po doon ang inyong pong tauhan, ano po? Hindi po, Sir Ted. We are in touch with OCD, who heads the team, at saka kahapon nag-usap kami ni Sec Ted tungkol din sa pakikipag-ugnayan naman doon sa team leader niya. But we are in coordination kasi kausap din ho namin yung pamilya nung mga nawawala. So we are coordinating para mabigyan ng kaukulang update yung pamilya ng nawawala. Ay po. Kasi disaster management po ngayon ang effort na kailangan, Sir Ted. So we're leaving this to the disaster management team. Paumanhin po kasi akala namin dahil nga sa may mga recorded na mga OFWs doon, baka din po. Anyway, sir, as far as DMW is concerned, ilan ho ba talaga ang nakarehistro po na mga manggagawang Pilipino doon sa Myanmar sa inyong opisina? Sa Myanmar ay abot na mga higit kumulang 2,000. Ganun karami. Sabihin ko sana hindi sila ganun karami, but in the sense that most of them are not necessarily in Mandalay kung nandun yung Lindol. So they are in Yangon, which is in the south, sa timog, kasi bandang gitna yung Lindol. So nasa timog yung Yangon at nandun ang karamihan. Opo, kasi kahapon yung pong ating kinatawan doon sa Myanmar, na amin nakapanayam, 800 po ang binabanggit niya na so far po recorded raw na mga manggagawa doon. So sa inyo po, sa OWA, yung nga po, 2,000 po ito. As in, mga ano po ito, dumaan sa tamang proseso po ng kanilang recruitment. Ano ho ba ang kwento ho muna doon? Hindi, Sir Ted. May estimated na tayo dyan. Kasi the DMW, kakaiba ng POEA, we cover pati yung undocumented. So may undocumented estimates na rin po tayo sa bilang natin. Opo, doon sa 2,000. Sa 2,000. Okay, sige po. Opo. Yes. Sige. So sir, sa sitwasyon ngayon doon, ano po ang maitutulong ng pamahalaan sa yung sana nga po ma-discovering buhay po itong ating mga nawawala. In case lang po na may mga fatalities o kaya po injured at mawalan po ng trabaho ng mga manggagawa doon, ano po ang maitutulong po ng ating gobyerno? Yes, uunahin ko yung doon sa nawawala. At again, kausap po namin, ako mismo kasama ng teams natin kahapon, nakadaop palad namin yung 4 na pamilya. Kasama na rin yung 2 pamilya doon sa mag-asawa. Kasi 4 sila, tapos 2 mag-asawa. So we have assured the families of our assistance and support and updating. Ngayon, doon po sa paghanap sa kanila, doon po yun sa 92-person contingent na pinadala ng ating Pangulo para tumulong doon sa rescue and recovery effort. Una doon sa mismong site, so inaasahan natin na makikipag-ugnayan yung ating mga armed forces at team natin doon sa contingent, sa Myanmarese authorities doon sa mismong paghahanap doon sa rubble, doon sa site, doon sa Sky Villa residence buildings, kung saan nandun yung 4 na pinaghihinalaan nandun yung 4. And then pangalawa doon sa mga ospital. So yun naman ang value nung nandyan yung grupo ni na Sec Ted, kasi marami na nga rin daw na mga hospital around the area. So, yun yung paghahanap. Kaya katulong din namin ang pamilya in terms of providing identification marks or features ng kanilang mga mahal sa buhay para mas madaling matukoy kung sakasakali. And then, of course, doon naman meron din kasi nangangailangan ng tulong na halimbawa may lumapit sa amin na kailangan ng may matutuluyan. So tutulungan din ho namin yung mga kababayan natin through the contingent. We will endorse yung mga nangangailangan ng tulong doon sa team po na naroroon in terms of pangangailangan sa shelter, sa tubig o sa pagkain. Doon ho ba sa Myanmar
may mga yung nga po no, may mga legal, if I may say so, no, OFWs, meron din pong mga binabanggit yung undocumented. Doon po, regardless kung anong status nila, matutulungan po sila ng Philippine Yes, government. yes, yes, yes. Tutulungan natin sila. Tutulungan po natin sila, ma'am. Meron diyan mga yung mga galing sa ibang in and around Southeast Asia na may job offers to be teachers. Halimbawa, teacher na sila sa Laos o Cambodia. They they are offered teaching jobs in Myanmar. And to be fair, maganda yung teaching jobs. Katulad nito, yung apat na nawawala ay they are housed in that dormitory. So after teaching, then dyan sila, lumalagi sila doon for free. So maganda naman yung mga job working conditions nila as teachers. Opo. So, sir, yung pong tulong, pwede ho ba namin malaman kung mamarapati lang po ninyo, ano pong mga klase po ng tulong ito doon sa mawawalan po ng trabaho doon sa Myanmar because of the situation? Yes. Opo. Yes, of course. Tayo naman ay nakahanda parati in terms of yung mga OFWs na we're working closely with the DFA, sina Sec Ricky at Yusek Ed, in terms of yung kanilang yung repatriation doon sa mga wawalan ng trabaho, at bibigyan naman natin ng kaukulang tulong po dito. Sir Ted, we've done that dito sa mga war-torn areas sa Lebanon and other places. At nabigyan naman sila ng pantawid at training until sa makahanap sila ng trabaho muli. So yun din po ang gagawin natin dito. May financial assistance, mayroong offer ng upskilling or retraining, and then until we help them find jobs either here or abroad. Opo. Yung pong mga manggagawa doon na biktima ng human trafficking, ang DMW ho ba meron din pong doon? Meron din bang role dito po sa usapin po ng pagbibigay ng tulong? Well, in a sense that we're part of the one country team. Yung sa trafficking naman, we also checked up on them. They are in Myawaddy. Yun naman ay nasa silangan ng Myanmar. So malayo sa epicentro, around 800 kilometers from the epicenter. May 6 na nandun sa shelter ng Myanmarese government, and they are safe. Kaya sila yung nakaabang na next batch na iuwi. And then of course, yung mga nandoon pa sa mismong scam hubs, they're also monitored. Yung mga nakaabang na para masagip. They are at the Thai border. So may labor attaché naman tayo sa Bangkok, kasama ni Ambassador Paredes, of course, leading the team in Bangkok. So pinupuntahan sila dun sa border, nasa kanluran naman ng Thailand yon. Pinupuntahan sila, malapit-lapit din sa Bangkok. So napupuntahan sila sa border, inaabangan doon para sagipin sila. Saluhin sila at dalhin sa Pilipinas. Opo. Sa Thailand po, sir, kumusta po naman so far itong, particularly po sa Bangkok at ilang areas po na malakas ang pagyanig. Kumusta po ang report sa inyo ng inyong mga kinatawan doon sa punto po ng OFWs na baka din po kinakailangan ng tulong? Sa Bangkok, handa rin kaming tumulong. So far, walang adversely affected. Walang lumalapit sa amin na humihingi ng tulong in a sense na nawalan sila ng tubig o pagkain o tirahan. Pero nakahanda naman tayong tumulong. May mga hotlines po yung ating MWO doon sa ating sa Bangkok para dumulog naman po yung mga kababayan natin. Pero so far po, wala pa hong humihingi talaga ng tulong, sir, so far? Wala. Ang huling ulat na natanggap ko, Sir Ted, nung isang araw, nung Lunes, nagkaroon pa ng aftershocks at naglabasan na naman sila sa building. But otherwise, wala tayong natanggap na adversely affected na tinatawag. Okay, sige po. Sir, may tanong lang po si Chacha tungkol naman doon sa Qatar. Yes po. Secretary, good morning po, si Chacha po ito. Doon po sa ulat, sa ilang Pilipino nga po na naaresto dyan sa Qatar. Sa kasalukuyan po, ano na po ang estado nito? Ilan na po yung napalaya at ilan pa rin yung nakadetain? Okay, so together with our embassy in Doha, si Ambassador Melicor, yung ating labor attaché na abogado has been conducting with the team, has been conducting visits dun sa detention
centers and then have talked to the detainee. And right now we are providing legal assistance, and we are working on their immediate release, and then of course we are hoping na magkaroon ng bunga itong ating legal assistance effort. But surely we are providing legal assistance, meaning a lawyer, and also have been conducting welfare visits sa kanila. At we have been providing assistance. We have provided assistance through our One Country team headed by Ambassador Melicor and our labor attaché. Kayo po ba mismo, Sec Leo, meron po kayong direct contact dun sa mga OFW or yung pong point person natin in Qatar? Ano po, kamusta po yung sitwasyon ng mga Pilipino na nakadetain? Yes, I get daily reports that nagkakaroon naman ng pakikidaupalan nung nagkikita sila na pupuntahan na dadalaw and na-ensure yung kanilang welfare doon at nabigyan ng assistance. Opo. Sec, ano ba talaga kwento rito? Ano ang kanilang violation basically po? Sir Ted, I hope you understand. Hindi muna ako mag-ahayag ng detalye as we continue to provide legal assistance. Siguro magkukwento ako pag may resulta na yung ating efforts. Opo. Pero sa ngayon, what is clear is that they have been arrested. And as to the charges and to the findings of the Qatari authorities, then we are still awaiting yung official findings ng Qatari side. Hindi mo na ako maglalahad ng detalye. I hope you don't mind. Yes, sir, we understand. For the case, it's the case. Opo. But detalyado, I'm sorry, kumpirmado po, 17 ang detained Filipinos. Meron sa ngayon ang bilang natin 14 kasi nakalaya yung 3 minor de edad. Okay. So kung 14 po ito. Opo. Kung 14 ito, Sec, kung 14 po ito, kumpirmado naman na ito ay mga manggagawang Pilipino na rehistrado po sa OWA. Ayon sa aming bilang, yes, mga manggagawa sila, OFW. Okay, para huling klaro. Sige, so abangan po namin. Bakit po? Sec, bakit po kayo mismo ayaw maglabas po ng detalye sa kaso? Although ngayon kasi sa mga balita, meron na pong reports, di ba? Kung ano po ang dahilan, kung ba sila dinampot doon. So, bakit po? Ano ho ba ang kasalanan sa issue? We are working on their case in their best interest. May panahon para maglahad. Okay. Rest assured, ako pa mismo maglalahad. Opo. Sir Ted, ayoko lang na maglahad ng mga detalye and for the Qatari authorities to find out the details that I am revealing right now. Our people are dealing with the Qatari authorities in terms of handling the case. And so maselan yung bahagi na yon. So ayoko magpahayag ng impormasyon mo na patungkol dyan. Sige po. We understand, Secretary, but we say again, thank you po sa inyong pong panahon na binigay po sa aming programa. Yes, maraming salamat, Sir Ted. Mabuhay po kayo. Thank you. DMW Secretary Hans Leo Kakdak.